The hills are indeed alive with the sound of music. Kasi nga, today is Easter Sunday. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang Griti Show. Ang tayo na talakayin Showbiz Edition. Tignan nyo naman ang mga wardrobe namin, di ba? Para na kami nagluto. Aray ko. Para na kami mga nanay na galing sa palengke, nagluto. Kasi nga, Uy, ako naman galing sa sa church, di ba? Kasi outfit ko. At merong fabulous, Terno naman. at merong fabulous na Easter lunch na pagkasaluhan sa Dulang. At speaking of Dulang, sa aming episode 4, pag-uusapan natin ngayon ang dalawang babae na nakapapasok lamang sa bahay ni Kuya. Ito nga ang child star dati na ngayon ay talagang babaeng mahusay na artista, si Cyril Manabat, at ngayon kilala na natin siya. Si Shuvi Entrata na hanggang ngayon, hindi ko pa talaga alam kung anong kanyang karera bilang sparkle artist. Pero ang tanong ng bayan, aalatin nga kaya sila sa bahay ni Kuya kasi for the past several weeks, 2 weeks, laging mga babae ang natatanggal sa bahay. Yeah. Natanggal si AC at si, who's that girl? Shaira? Hindi. Si AC at si Ashley. Ashley Ortega. And then, natanggal rin yung si Kyra Ballinger and the other girl. Yeah. So, ngayon, marami nga ang nagtataka kasi nga, babae. Akala, 2 lalaki ang papasok. Dahil diba, nung unang may natanggal na 2 babae, ang pinasok si Emilio Daez at si Vincent. Yeah. Tapos ngayon, binago nila ang kalakaran, babae ang nilagay. Sa tingin mo ba, Mare, magtatagal si Cyril at si Shuvi sa bahay or ang kapalaran nila ay katulad ng unang 4 na babae? May babae pa ba dun sa o sila na lang dalawa? Meron pa si Clarice. And I think Bianca something. Clarice and Bianca something. Sino and pa? then AZ. AZ? Well, AZ. AZ. 3 na lang ang babae. All the rest are barakos. So hindi na even? Hindi na even? Oo. Kasi nga, natanggal na yung mga girls. Wala pa na natanggal sa boys. Oo nga, ibig sabihin, di ba dalawahan ng dalawahan? Oo. Bakit naging 3 na lang yung girls? Meron ko silang isang girl ka-duo, lalaki. Okay. Then, inanong sa yung duo-duo. Basta, I think, si Ralph ata ang kay AZ. Basta yung isang girl pinili ni Clarice. I forgot the name. Basta ngayon, sa tingin mo nga, because of what is happening, will they stay at the house for a longer time? Alam mo, if we are to believe the saying, it comes in threes. So, 2 babae ang machuchugi pa. If we are to believe that saying. Di ba? If not, edi, baka 2 lalaki for the first time. Which is, I think lang is not happening because the boys enjoy immense and enormous popularity during their stay in the house. PBB house. Saka, diba? If we are to follow what is happening in social media, mas maraming nanonood sa mga boys sa ngayon. Sila kasi, yung boys kasi ang nagdadala ng show. Well, that is what it appears to be. Yes. Diba? From all angles, from all sila ang nagdadala ng show. And the fact, diba? at dagdag mo pa, na napakalaking value rin na nandun si Esnir. Kasi kauna-unahang bakla sa loob ng house. Na out! Diba? Tawag dito. So I don't think yung boys ang matitigok. Diba? So parang feeling ko, ang matitigok, kung hindi si Cyril at si Shuvi, si Clarice at yung kapartner niya. Yeah, pero lalaki yun? Hindi. Babae? Babae din. Oo. Diba? Parang ang tawag dito, parang why kill the goose that lays golden eggs, diba? Parang ganon, diba? So hindi pa pwedeng matsugi yung mga boys kasi parang magwawala ang sangkabikihan sa buong Pilipinas. So sa akin na lang, alam nyo naman pala na lahat ng mga audiences gusto boys, huwag naman
ang pasok ng girls. Aray ko, napaka one-sided mo naman, friend. Boys na lang lahat! Para happy fiesta! Para habang nanonood ka kanina lang. Aray, oh my God! Diba? Because the boys are showing their strengths. They are also showing how to play the game inside the house. Kasi, tandaan nyo, ang Pinoy Big Brother, hindi po ito friendship. This is like a competition, patusuan, patalinuhan. At the end of the day, at the end of a given week, kitang-kita natin na yung mga boys ang nag-iisip. Sila ang mas tactician. Oo, pero you have to think that it all boils down to patronage. Yun nga. Ang mga Beckies, sila yung sila yung bet kasi nga Beckies, di ba? Kaya hindi yan hindi yan yung patusuhan, hindi yung paanuhan. It's all boils down to patronage. Kung pinakamaraming fancy River, siya ang magwawagi. Hindi siya matutugi. Kung who's that boy again? Sabi mo kanina? Si Dustin or si Dustin or sino pa? Si Ralph. Si Ralph, Kung sino yung pinakamataas yung fan base, yun ang mangingibabaw. Sa akin more na mataas ang fan base kung sino may ng votes. Oo nga, ganun nga. Diba? Hindi kasi, what I'm trying to say is, if you are inside the house, syempre, gagawa ka ng paraan para yung mga pangit ng kasama mo sa house, maha-highlight. At para mababawasan sila ng points. Hindi rin? So, hindi. Nakikita na yan ngayon eh. So, meron ng grupo ng mga kalalakihan inside the house na imbure na nakidustin you. Oo. At kitang-kita mo kung sino yung nagsasabi. Kitang-kita mo na kung sino yung mga nagbubulungan. Pero kung si Dustin Yu, maraming fans, hindi makaka-apekto yun sa kanya. Hindi nga makaka-apekto sa kanya, pero makakakuha siya ng votes na dapat patanggal. Pero masasave siya ng mga fans niya. Hindi pero, siya hindi pero siya kasi parang feeling maliligwak. Ganun kasi parang ang dating sa akin ng PBB House, Saywar. Yung kunyari, pleasant ka sa lahat, pabibo ka sa lahat, you're friendly, pero actually, you're just trying to test the waters and see who is the weakest link among all of you. Ako naman, I don't see it that way. I see it as it's a fan base reality show. Who has the most number of fans. Who has the most number of fans and who has the purchasing power na magboto-boto, di ba? Well, so far sinasabi sa X na may pinakamalakas sa purchasing power ay si Ralph. Yun. Dahil Buwede de Familia daw na kahit sinong idikit mo kay Ralph, sinong isa mo, nahihila niya. Dahil na yung voting kasi, yung resources niya. At the end of the day, anong tawag dito? It's voting time. Ang power ay nasa nasa yung, kahit sabi mong piso lang yan, o ilang milyon yan, o di ba? Yun ang nagde-decide So it's no longer who is weak inside the Pinoy Big Brother house, or who is the strongest in the Pinoy Big Brother house? Well, that is something we will know in due time. Kung talagang fan votes lang ba ito, o kung talagang, sa akin kasi gusto kong mangyari, yung talagang totoong personalidad na nasa loob ng bahay. You look at Esnir. Was he even nominated? He has not been nominated. He has not been nominated. By the people inside. Kasi nominate sa'yo yung mga tao sa loob Oo nga, maski na hindi yun Saywar game. Hindi yun ganun tawag dito, ang lang noon is malakas talaga si Esnir. Hindi talaga, at saka marunong makisama, marunong sa mga task, di ba? Mga tsaka they believe na si Esnir yung nagdadala ng show. Well, otherwise, magkakandaligwak-ligwak na sila, di ba? Well, merong isa sa mga nasa loob ng PBB house na some people suspect may homophobic. Ano naman yun tawag dito, subjective naman yun, di ba? You can interpret someone's actions or someone's words, true. Di ba?
Pero hindi naman pala, baka hindi naman pala yun, di ba? Saka nakakaloko kasi sa mga nag-i-interpret at nag-a-analyze sa PBB House, mga kapatid, hindi na natin napapanood ng pangyayari ng 24/7. Ang nakikita lang natin kapra-kapraso. So, let's not judge the people according to what we are actually seeing or viewing because yung dynamics, sila lang talaga At saka nakakaalam. hindi, baka splice yung mga video, Yes, di di ba? ba? Splice yung mga video Oo, to kung make ano it yung appear. kung ano yung may clickbait, kung ano yung sarap panoorin. Kaya kaya tawag dito, people should be intelligent enough to discern what is truth and what is not. Oo, and Di people ba? must be aware that PBB is a very big manipulative show. Mm. Minamanipulate niya ang feelings ng Oh, lahat. actually, they are all playing on other people's emotions, Yes, di ba? yes. Everybody's playing to playing other people's emotions. Ang tawag dito, kaya nagki-click yan, kasi nga, laro lahat ng Oo. emosyon, di ba? Oo. Kumbaga, today, etong anuhin natin, etong palabasin natin. Today, etong pabidahin natin. Today, eto naman, di ba yung ganon? Di ba ang bongga ng pag-uusap namin tungkol sa show, parang pan-thesis na? Thesis level. May dissection! Di ba? May dissection. Ito po si Diba? Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na Talakayan Showbiz Edition.